Welcome to KLWP Podcast. Our advice is like fast food, tasty but not always nutritious. Listen for laughs, but consult a professional for real stuff. Listener discretion is advised. Enjoy the chaos. Ayun, welcome back guys. Andito na naman tayo for another episode ng Kwentuhan Lang, Walang Personalang Podcast. It's Aves. And again, it's another good episode, another special episode ng Kwentuhan natin. Because I was able to find another guest. Kilala nyo rin. Kasi kakalitaw lang recently sa Showtime. And ayun, napanood ko, uncanny talaga yung similarities nila nung person na in-impersonate. And I was really happy na na-guest natin ngayon dito sa podcast natin. And without further ado, I would like to introduce ang kaloka like this Maglas, Mr. Salvador Zape. Mr. Salvador, kamusta po? Hello. Masyado ka pa bida, bakit na wala ka pang dating para magyabang. Sir, okay naman po. Thank you at pinaunlakan mo kami na mag-guest ka dito sa podcast natin. Ayun, Mr. Anong gusto mo tawag ko pala sa'yo, sir? G-Klein na lang, sir. G-Klein. G-Klein, ayun. And we will get there kung bakit G-Klein nga ba ang tawag natin sa'yo. Yes! 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 Mr. G-Klein, pakilala po kayo. Sino po si Salvador Zape, aka G-Klein? Ako po si Salvador Sape, 29 years old, mula sa Antipolo City. Isa po akong legit rapper. Sumusulat po talaga ako ng kanta since 2009. Nag-record na po ako dito sa Mandaluyong nung araw. Pahirapan pa yung studio dyan sa Republican. Binabiyahe pa po namin yan dati nung araw para lang makapag-record. Pero sa ngayon po, marami ng recording sa mga tropa. Anytime pwede nang makapag-record, hindi katulad dati. Astig nga ho, nung napanood ko kayo dun sa Showtime. Yung hawig mo si Smug, pero iba rin si G-Klein. Hindi sila same, di ba? Yung ano lang is, may konting similarities kayo. May konting similarities din sa pagra-rap. Pero may uniqueness ka din, di ba? Bago tayo mag-dive in sa kabuuan na yan, Sir G-Klein, ano yung uniqueness mo or yung difference mo compared kay Smuglas? Anong masasabi mo? Hindi ko naman siya talagang yung kamukhang-kamukha, hindi ako si Smuglas, I'm G-Klein. Ano yan? Siguro sir sa mga sa tema ng paggawa ng kanta. Kasi sa flow sir, saka sa flow, halos kasi medyo may talagang pagkahawig. Kasi di naman po sa maitatanggi. Dahil idol ko talaga. Yun na rin din yung sulat ko sir eh. Yung bagay na yung lumalabas eh. Pag nagmabagal ako, gumagawa kanta, ganun pa rin. Wala nang masama doon. Yun yung parang iniidolo natin, yun yung ginaguide natin. So, recently nakilala ka bilang kaloka like ni Smug sa Showtime. Paano ito nagsimula? May mga nagsabi bang kahawig mo si Smug? May mga nagsabing, mag-audition dyan sa Showtime? Sa katunayan sir, pupunta ako sa mga event, sa mga tropa, dito sa Padis. Talagang ang tawag na sa akin is Smuglas ng Antipolo. Hindi pa po ako sumasali ng Smug okay. ng Showtime noon. Pero nila kumbaga G-Klein, Smuglas ng Antipolo, kada sasabihin ng host. Sana all. Tapos yun, sir, kahit hindi pa ako sikat, sir, hindi pa man ako, sir, nahiya ako, tapos may magpapapicture. Mangilan-ngilan lang. Lalo, sir, sa fiesta. Hindi ako pwede pa-picture, yan. Kasi, sabi ko, okay po, alam mo na, kamukha mo si Smuglas, eh. Yung may mga natutuwa na kamukha daw si Smuglas sa galaw. Hindi ko naman siya talagang tinatanggi. Proud naman ako doon. Kausap nga kita ngayon, kawig mo nga si Smug, nakikita ko. Thank you, sir. Thank you. Pero siyempre, sir, sa industry ng rap, gusto ko rin makilala ako ng as of G-Klein talaga. Gusto ko may sarili na akong pangalan talaga na G-Klein. Papaputukin ko, sir. Sa balang araw, hindi man ngayon. Yun talaga yung kahit sino ng mga rapper, sir, yun ang goal. Yun ang gustong mangyari. Hindi mo alam kung kailan yung time mo, di ba? It could be mamaya, hindi mo alam. Pwedeng bukas or couple of days from now, di ba? Pero maganda yan. Pursue mo lang yan. And then, nabanggit mo nga yung alias mong G-Klein. Yun din yung sa Facebook mo. May YouTube channel as G-Klein din. Can you tell the viewers, listeners, kung saan galing ang name na G-Klein and how did G-Klein start?
G-Klein, sir. Yan po ang binigay sa akin ng kapatid kong rapper din na katulad nung nag-rap. Ngayon, ang pangalan, ang code name ko po dati is Unso. Unso lang, ayan. Kasi yung palayo ko po, Unso. Tapos yan, record ko po yun. Yun pa yung nababanggit ko sa kanta ko, Unso. Hanggat sa binigyan ako, nag-isip si yung utol ko ng, so ano mo na lang, gamitin mo na lang G-Klein. Tapos yung G-Klein na yun, sir, sa classmate niya po yun. May-ari po yun ng classmate niya na nag-rap, pero hindi po siya nag-record. Hindi pa po siya nagagamit. Matagal na po yun, since 2000, ano pa yun binigay sa akin. 2030, hindi ko lang sigurado yung mga taon na yun. Kasi kada pag nag-ano, G-Klein na yung ano ko, sir. Kumbaga may nagmamay-ari talaga niyan, sir, yung classmate ng kuya ko. Dati. Oh, okay. Yung nag-rap. Pero okay na yung name niya, nakapagpaalam ka, sayong-sayo na yan. Okay na yun, sir. Hindi naman siya nag-rap, sir. Para mahilig lang siya sa rap. Okay. Ayan. Have you ever joined ba yung Flip Top or any rap battle? Sir, pangarap din na makasampa dyan. Pero sa mga online, sir, sa mga online lang na, mga battle lang, sumasali ako niyan. Lalo na nung lockdown, sir. Parang style Flip Top yung pattern niya. Sumasali po ako dun dati sa mga online battle. Tapos nag-try na rin ako mag-audition dati sa Flip Top sa online. Walang update dun Meron silang mga kakilala minsan na medyo sikat ng rapper sa Flip Top, and then kapag kakilala ka, yun nga, papag-audition ka, and then kukunin ka siguro pag nagustuhan ka, di ba? Yung advantage lang siguro kung may kakilala ka talaga. Wala akong kakilala sa mga sikat, sir. Talagang taga-pakinig lang din ako. Pero yung tropa na medyo sikat sa mga Flip Top, wala. Kaya advantage talaga yun, sir, lalo na paglabas mo ng kanta. Halimbawa, maglalabas ako ng kanta. Kahit paano, meron ka rin kilala na medyo, siguro, yun, medyo maingay. Kumbaga, makakatulong din sila. Sa akin kasi, sir, walang ganun Tanong ko, magawa ka ng mga kanta, sir, and meron ka ng mga na-release. Ano yung mga kanta mo na gusto mong, let's say, sabihin sa podcast na to para ma-search nila kung saan nila ma-search at mapapakinggan nila? Kaso, sir, ano lang siya, tawag nun. Okay lang kasi beat lang, pre-beats lang yun, sir, Okay. Yung mga ginagamit ko, pre-beats lang. YouTube, G-Klein, official. Wala kang ira sa paningin ko. Halimaw sa mikropono. Tapos, 3 berso. Tapos, ano ba yun? May mga, wala na ang lahat. Hindi ko na makabisado yung iba, sir. Madami ka nang na-release. Sa ngayon, sir, di na ako naglalabas. Sa ngayon, na-stop yung pag-upload ko sa YouTube, Okay. Ito lang. Ano yung pinakasikat mong most viewed or pinapakinggan talaga sa YouTube channel mo? Pwede bang sabihin mo sa amin or i-sample kahit isang verse? Sige, sir. Yung sir, Pangarap. Pangarap, okay. Sasample ako, sir. Ikaw, kung gusto mo kahit isang verse, ikaw, kung comfortable ka. Yes! Nasa iyo, sir. Medyo kinakabahan ako sa sir. Okay pala. Minsan nangarap din ako makilala ng marami, ipakita sa buong mundo at aking ibahagi ang taglay na talento ko sa pagsusulat ng mga nakabahan ako. Galing. Patikim pa lang yan, syempre teaser. Pakinggan nyo sa YouTube channel ni Sir G-Klein. Malapit na tayo sa end ng podcast natin kasi alam ko busy ka ding tao. 5 years from now, nasaan na si G-Klein? Ano ang kanyang pinagkakaabalahan during that time? Siguro focus sa pamilya, tapos syempre hindi pa rin mawawala yung gusto. Siguro kahit pa paano may pangalan na. 5 years from now, may kilala na si G-Klein. Parang meron na siyang mukha sa musika. 5 years from now. Meron mukha sa musika si G-Klein. Kumbaga kilalang kilala na, pataas lang ng pataas. Kumbaga hindi ko po titigilan yung rap na to. Yung industry na to. Hanggat di ako makatisod. Who knows, baka yung paglitaw niyo sa Showtime is yung doorway na para magtuloy-tuloy na, hopefully, di ba? Yes! Pinapanalangin ko yan, sir, araw-araw na makilala ako. Lalo na sa pag-rap. Ayun po kasi yung talagang pangarap ko simula bata ako. Maging isang rapper. Yeah. Makahana yung mga idolo ko, makasama ko sila. Lalo na si Idol Smagla. Siyempre, ng pangarap ko makasama sana.
sa isang kanta. Tuloy-tuloy mo lang yan, sir. And ito ba yung unang podcast mo na nag-invite sa'yo, sir? Opo, sir, ikaw po. Sa katunayan, sir, nag-meet na rin po kami niyan ng idol ko si Smaglas sa event. Birthday ng tropa niya sa Chakra, si Idol Numerous. Nakita kami niyan dun, sir, sa Quezon City. Kaya, kilala niya rin ako, sir, na, ay, ikaw pala yun, ha? Sabi si Idol Smaglas, ikaw pala yung Smaglas ng Antipolo, ha? Bait niya Idol Smag sa hindi siya isnobero. Lalo na pag sa alam niyang umiidolo sa kanya, parang ina-appreciate niya. Yung pagsali ko sa Showtime, may message din siya sa akin, sir. Galingan mo, ha? Galingan mo. Uy, galingan mo, ha? Congrats, sir. Kaya nakakataba rin, nakakaagana. Kasi yung idol mo, napapansin ka rin. Yung mga ilan-ilan sa video ko, sir, mga video ko sa FB, yung iba doon, sinishare niya. Kaya talagang naging parang Smaglas ako ng Antipolo kahit hindi pa ako sumasali ng Showtime. Yung maganda dyan, syempre ina-acknowledge ka din niya. Kumbaga, he sees yung talaga, yung kakayahan mo. Tapos nag-ano sir, kumbaga ma-hype din yung views niya. Pagpupunta ko ng mga event, yan, medyo kilala na, parang medyo may kaya tuloy-tuloy lang sa pangarap. G-Klein, nandito na tayo sa patapos na part ng podcast. Yung bonus round is mga katanungan na pinapatanong ng mga fans, yung makakilala ko na alam na i-interviewin ka. 3 question lang naman. And yung mga tanong na to, may sense, some of them walang sense. Comedic lang. Nasa iyan, sir, kung paano mo sasagutin. Ito ang unang question ng bonus round, sir. Ano mas mahirap? Mag-rap ng mabilis or mag-move on sa ex? Siyempre mag-move on sa ex. May nakikinig ba dyan, sir? Yung asawa ko, sir, nakikinig. Okay, sorry po. Pinapatanong lang to ng isa sa mga listeners. Okay. Ayun, so mahirap mag-move on sa ex. And wala ka nang gustong doon i-explain. Okay na yan, no? Okay. Ito, ang pangalawang question. Ano susundin mo? Ang sigaw ng puso mo or ang sigaw ng asawa mo? Ang sigaw ng asawa ko. Sana all. Okay. So may isasantabi muna ang puso pag narinig ng boses ng asawa, di ba? Last question. Na-explain na natin kung bakit G-Klein nga yung name niya, di ba? Pero beforehand kasi, hindi niya alam. So tanong niya, maganda naman pakinggan ng G-Klein, pero bakit G-Klein ang rap name mo? Pwede namang G-Spot para mas masarap. Sir, ako yun eh, G-Klein. Oo. And na-explain mo na nga sa mga previous sa previous na question, 'di ba? So ngayon malalaman na niya. Walang kabuluhan yung tinanong niya. Ayun, G-Klein, salamat sa time mo. Salamat sa pagsagot sa mga question namin, yung about yourself, about yung journey niyo po, and yung mga walang kabuluhan naming pinagtatatanong sa huli. Before natin i-end ang podcast, meron ka bang gustong i-shoutout? Meron ka bang gustong pasalamatan or mga message mo sa fans? Siyempre, unang-una sa lahat, maraming salamat sa asawa ko. Siya yung pangunahin kong supporter sa goal ko. At siyempre, shoutout din sa mga tropa kong rapper sa Bonica Town, Flow Music. Siyempre, huwag niyong kalimutan ang aming grupo, Antipolo Tag Crips. Dito sa Antipolo. Shoutout sa mga patuloy na kahit paano sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. At siyempre sa iyo, sir, maraming salamat. Maraming salamat din, siyempre. Yun nga, binigyan mo kami ng time. And then, dahil nga meron na ako mga na-interview na rapper before, and yung always last request ko, sir, kahit isang verse lang ng freestyle, pwede nyo bang hikayatin na makinig at manood ng kwentuhan lang, walang personalang podcast ang mga tao? Yes! Freestyle? Yeah. Manood kayo
ng podcast. Dito talaga lahat i-discuss. Tignan mo naman kahit hindi ako malupit, mag-freestyle, pero gwapo pa rin kahit di yung bagong gupit. Kaya salamat kay Sir, paki-follow. Nasa Abes. Yo, sir. Hindi talaga ako Ayun, thank you. freestyle. Pasulat. Pwede ba ako mag-isang speed rap, sir? Oh, sige. Yeah. Sa muling pagbabalik ng dalawang magkapatid, matunog na naman ang venue. Marami na naman ang malamang matulala sa aming pagbalik na para man to the rescue. Iba-level na to sa dating yung napanood. Pakibukas ang mga tinga at mga IQ. Dahil mambubulabog kami ng mga tulog. Pagdating sa rap kami ang mga merong value. Kahit pa i-calcu, di na mabilang ang aming pinahanga at pinabilib sa eksena. Pag sinabing antipolo tag grips, matik na punit magkabilaan yun na tenga sa kada paglabas sa entab na duwas sa kanan naman to mga iho ng karera. Malamang ay maiwanan na naman kayo sa pila pag kami nagbatulin sa bitawa kapela. Di pasapat sa amin kahit sino mga panabain nyo. Kami ya para malaagilan na dumadagi sa mga wala pangarit mga ina kay to. Kung usapan lang ay sulat matagal na nakasugat. Alam kung isa ka sa mga napaaray ko. Mga duda sa amin dati nagulat ang lumabas sa gubat. Dalawang halimaw kahit i-deny nyo. Na minsan nandin kayo na sumabay sa mga awit namin na nagpatayo ng balahibo ng ilan. Mga pupulit lait ng mga nakasuporta sa lungat na patunay ko ba dapat galingan. Ay sa muli paggawak namin sa mikropono pakilakas mga speaker nyo kapag tinindihan sa bugang utak na mga ilusyonado na sabik sa mga usak sa damon dala namin sinindihan papapar. Yo, maraming salamat. Galing, sir, galing. Wala akong masabi. Again, thank you, Sir G. Klein. Thank you ulit sa mga viewers, sa mga listeners. Hopefully in the future, di ba? Magtuloy-tuloy po yung pagsikat nyo and susuportahan ko din ho kayo. And follow nyo mga listeners, viewers, si Sir G. Klein sa kanyang Facebook, sa YouTube. Madaling hanapin yan. Thank you again sa pakikinig ng Kwentuhan Lang Walang Personal ang podcast. Again, it's Aves, Sir G. Klein, and we'll see you next episode. Bye-bye. Bye-bye, sir.